beloved Boss Mike Cervera. Grabe yung ano. Oo. Etong balita na ito Oh, eto, meron pang hiling Ng mga kongresista ang ngayon bumuelta na ngayon ng mga kongresista. Nako, eto na si Leticia Villamil na taga Malaysia. Maraming salamat po eto na mga kababayan dahil sa hiling ng BP sa SC na mabigyan ng due process, kaya siya pinapadalo. Eto mga kababayan, pakinggan natin. binweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng bise ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kita nyo, yung mga defense team niya pala, ang siyang humiling pa. Tindi talaga ni Sara. Alam nyo si Sara, hindi niya na alam yung gagawin niya. Nababarimbot na ho yung utak niya. Hindi niya na alam kung ano gagawin niya. Tignan nyo, narinig nyo ba nagsalita? Mula na nag-umpisa ang hearing dyan sa kamera, narinig nyo ba si Sara? Mga kababayan, narinig nyo ba si Sara? Mula nang nag-umpisa ang hearing, dati panay-panay yung kanyang pa-interview, di ba? Bakit ngayon biglang tumigil siya? Nung nakaraang linggo lang, mga kababayan, halos araw-araw nasa social media. Noong nakaraang linggo lang, panay ang pa-interview ng gaga. Nung nag-umpisa yung hearing, biglang naglaho na siya. Diba? Grabe, no? Benji Bernardo, no? Nag-evaporate. Ayaw ma-impeach dahil naghahabol sa record ng Marcos. Kasi tatay naging presidente at anak, ang Duterte's tatay pa lang naging pres. Nino Barsaga? Nandito na yung kanina. Oy, thank you kanina. Napanood nyo ba si Nino Barsaga? Ang daming pasabog. Hindi ko kinaya yung mga pasabog, yung mga babae na dinadala sa Malacanang tapos binebengbang daw ni Duterte. Grabe, no, mga kababayan, yung mga utos daw nila na banatan si Lenny. Grabe, ang dami panoorin nyo yung kanina sa Bingador. Ibang klase yung pasabog ni Nino. Nino, bata mo ko. Salamat sa pagdalo mo Salamat sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Naglaho na parang magic. Eto na. Nang in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment, matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complete. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kita nyo mga kababayan, yan yung dahilan niya. Ngayon, ginawa nga yung utos ng Korte Suprema. Ngayon, nagdadahilan pa rin. Daming dahilan. Kininam, Sara. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema. Ngayon, nakapagtaka na kine-question din nila yun. Kita nyo mga kababayan ko? Yun na nga yung ginagawa nila may vlog channel. Parangalan ko ang imbitasyon mo. Naku, Alam mo, sa totoo lang sa akin yung karangalan.
Hindi biruin mo, Nino Barsagan na interview namin. Oh, maliwanag ho mga kababayan. Ibig sabihin, yung pong nireklamo nila ng una na kinatigan si Sara ay yung po yung hinahanap ng Korte Suprema. At ngayon, inutos ngayon ng Korte Suprema na gawin yung pamamaraan, yung due process para kay Sara. Ito na ho yun mismo. Yung nangyayaring hearing sa Kamara, yan po mismo yung hinahanap na ng Korte Suprema na pinag-uutos na ganyan ang gawin nyo, pero may reklamo pa rin si Sara. Grabe, no, mga kababayan, ang tindi ni Sara. Oo, baboy. Oh, tuloy. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Kita nyo? Kampo daw ni Sara ang humiling na ganyang proseso ang gawin. Tita Ning, maliwanag. Yang proseso na nangyayari, kanina ko pa pinapaliwanag para sa mga DDS na ang kampo ni Sara ang siyang humiling ng ganyang proseso ang gawin. Pero ayaw pa ring sundin, ayaw pa ring tumalima ni Sara Duterte. Grabe, tindi mo, Sara. Lahat na lang binigay sa'yo, hayop ka. Hindi ka ba nahihiya sa mga DDS na taga-suporta mo? Diba? Mario Rapsing, grabe, no? Lucy San Ramon, no? Lahat binigay na kay Sara. Lahat ng pagbibigay, lahat ng konsuelo, lahat! Gusto yata mga kababayan, mula bahay niya hanggang kongreso, naka-red carpet pa. Inang-ina mo, pagka may red carpet, susunugin ko yung red carpet para habang lumalakad ka, lumalakad ka sa apoy. Di ba yun naman ang gusto mo? Grabe. Oo, matindi. Oo. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise. Kita nyo mga kababayan, kailangan lang dati nating malaman kung meron bang sapat talaga, di ba? Kaya kailangan nating makita lahat. Hindi si Sara yun. Na fishing expedition ang pagpapasampina ng House Committee on Justice. Ang dami mong dahilan, Sara. Kahit fishing expedition, kahit na port expedition, kahit Everest pa yan. Sara, kahit balibaliktarin mo kung wala kang kasalanan, ulit-ulit lang tayo. Ang dami hong dahilan Kayo mga kababayan, di ba kayo nasusuya? Tanong ko lang. Mga kababayan ko, tatanungin ko kayo. Hindi ba kayo nasusuya kay Sara Duterte? Nakakaumay. Nakakaurat. Ang daming ganito, ang daming ganyan, pero isa lang naman mga kababayan ang kailangan. Magpakita ka lang doon. Sagutin mo yung katanungan. Kung wala kang kasalanan. Parang lumalabas tuloy, takot na takot ka. Baka isipin na ng mga tao na talagang may kasalanan kang hayop ka. Di ba, mga kababayan ko? Nakakasuya. Ay, naku mga kababayan, kahit barangay tanod, hindi ko iboboto yan. Idtam ko ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat
Kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay... Ang pananaw nyo yun. Dumalo ka na, spade. Ito naman si Puwa, mga kababayan, ewan ko ba? Puwa, bakit dyan ka sa media kasi nagpapaliwanag ha? Naku. Dalin mo na yung ano mo, yung mga katwiran mo doon para, naku. Sa totoo lang, nasusuka na ako sa mga ito eh. Oo. Siyempre, hindi nyo naman maalis. Abogado, kailangan ipagtanggol niya si Sara. Trabaho niya yun eh. 'Di ba? Alam nyo naman mga kababayan, 'di ba Randolph, 'di ba? Oh, nakanood din ng live mo. Oo nga, sorry naman. Oo, ako na mag-a-adjust sa inyo. Oh. Sagutin mo na lang doon. Pa-interview ko sa kung saan saang mga media, vlogger. Tapos, ganun din yan eh. Walang maitutulong yan eh. Ang gawin mo, POA, doon ka na. Dumalo ka na. Kayo na yung dumalo. Altino, di ba? Takot na mabuking, ma-stress sa heavy English, sa hearing. Tagalog na nga lang, may script pa. Mali-mali pa. English pa kaya. Kaya nga ho sinisi niya, pati yung scriptwriter niya. Oh, sabi rito, spade at parang aping daldal. Joel, Joel Kuchanko. Hindi talaga marunong mahiyayam, boss, dahil makapal mukha ni BP. Ay, ako, ewan ko. Sabi naman dito ni Christina Okmar, magkano kaya binayad sa'yo ni Castro? Tignan mo, bobo. Ano nga? Ano ba yan, mga kababayan? Ito naman si Christina Okmar. Tingnan mo yung itsura mo. Nililiyad mo yung suso mo. Ano ba yan? For sale ba yan? Kaya kailangan iliyad ng ganyan? Wala, stick. Anong magkano? Yan lang ba yung kaya niyong argumento? Magkano agad? Diyos ko! Kung magpapabayad ako kay Martin na lang. Diba? Kay Martin. Bisaya yung galante. Si Pangulong Bongbong kuripot, kaya wale. Ngangay tayo. Diba Marites Musdi? Tanga-tanga rin eh, ano ha? Jane Tayag. Ito naman si Christina Okmar, kung ano lang masabi. Bati na ba kayo, Boss Mike? Konti na lang. Konti na lang. O sige, tuloy na natin to, mga kababayan ko. Dito na nga tayo, hayaan na natin yun. Wala namang kwenta yung mga abogado ni Sara. Kung ano-ano lang mga sinasabi. Naka-push up, bra lang. Akala ko kasi binibenta niya yung suso niya. Wala, pwede naman kasing mag-post ng ganyan. Bakit liliyad pa? Gusto ipakita malaki suso. Anak ng pating kayo talaga mga didis, mga mahahalay kayo. 'Di ba? Tapos kapag na-rape kayo, isisisi nyo sa mga taga-suporta ni Pangulo. Wala stick, walang jo. Luis Carrion, anak ba ni Aping Daldal si attorney? Di ko alam. Oo. Michael Waldo Sales. Oo. Eto na. Nako! Mangingisay na naman ng mga didis dito. Pasok! Ng embahada ng China na may malalim ng pag-uusap ang Pilipinas at China para sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea. Paano ngayon to? Siyempre, maninigas na naman ng mga didis dito sa balitang to. Maninigas na naman ng mga didis sa balitang to. Dahil ayaw nila, mga kababayan, ng pagkakasundo-sundo. At ngayon nga, mga kababayan, may malalim na daw na usapan ang Pilipinas at China para sa joint oil development. Nako! Paano na ngayon to? Yari na, mga kababayan.
Ano ba, magkasundo na ba ang China at Pilipinas? Matitigil na ba ang bangayan sa West Philippine Sea? Harinawa, Lord. Oo, ayaw nila ng ganito. Sasabihin na naman nila, ano kayo ngayon? Kain suka, kain. Mga bobo, yan talaga yung dalangin namin, ano? Ang gusto namin, pagkakasundo-sundo, ayaw namin ng away. Kayo lang naman ang mahilig mang-away, eh. Sino ba mahilig mang-away? Eh di mga DDS. Mahilig ba tayong mang-away? Mahilig lang tayong magpaliwanag kung ano yung kasinungalingan at fake news nila. Pero hindi tayo nang aaway. Paano naman kami makikipag-away sa mga pangit, Aber? Makikipagsuntukan tong mukhang to? Sa mga pangit na mga DDS, oh? Lugi! Di ba, no? Alice Tuason, ano? Lugi tayo, Diego. Catherine Galpo, malulugi ka, no? Biruin mo, pagka nakachamba, halimbawa, yung mukha na yun ni Banat Bay, o kaya yung mukha ni Bingot, pag nachambahan ka nun, luging-lugi ka na. Di ba, no? Di ba? Sabi, umahaba ilong mo, Boss Mike. Oo, pinaritoki ko rin. Ay, nako, ewan ko na. Eto na. Sige, tuloy. Ano yan? Ano yung malalim na usapan? Makinig. Sinabi ng Embahada ng China na may malalim ng pag-uusap ang Pilipinas at China para sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea. Nako. Bukas nila ang China sa kooperasyon. Kasunod ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Nako. na baka may rason na para sa joint exploration. Hala ka! Yari, Jason Firmin, Randolph po. LJ. Maaring Linda, naku po, ayaw na ayaw nila to. Yung magkakasundo, sino? Si Pangulong Bongbong at China? Nako! Tayo masaya, mga kababayan, ha? Tayo magiging masaya kapag nagkasundo sila. Bakit? Mga kababayan, naku, mababawasan ng, mababawasan ng budget yung mga DDS. Grabe, oo. Yari tayo kay Hindi naman siguro. Sige, tuloy. Nakatutok si Ivan Mayrina. Yan na. Mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East at sa pagkukumahog ng maraming bansa para matiyak ang supply ng langis, isang kasunduan ang maaaring mabuo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, no? Sa isang pahayag. Nako. Sabi, embahada. Tapos pati na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku, mukhang magkakasundo na talaga. Ron Jams, Ron Jams, ha? Ischem, ano masasabi mo? Pa-share Manong, ito na. SP Aki, SP Atienza, makinig. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan, mag-like muna kayo. May nilabas ngayong araw, sinabi ng Chinese Embassy na ang pagsantabi sa hindi pagkakasundo at pagtahak sa joint development ang tamang landas para sa kapayapaan sa South China Sea. Ayan na. Na pakikinabangan ng mga bansa sa rehiyon at sa kanilang mga mamamayan. Yan. Nagkaroon na raw ng malalimang mga pag-uusap para sa joint oil and gas development sa South China Sea. Grabe mga kababayan, kita nyo? Jerby, Elican del Carmen, Girly Pauls. Habang nangaaway yung mga DDS at gamit-gamit ang China, ang Pangulong Bongbong, mga kababayan, meron na palang pag-uusap na nangyayari. Ang galing talaga ng utak ni Pangulo, Magugulat na lang tayo. Patay ang kabuhayan ng mga DDS dito, sabi ni Easy Chen. Grabe, Sana magkasundo ng China at Pinas, diba? Sino ba may ayaw? Siyempre yung mga DDS.
Ayaw nila na magkasundo si Pangulo, ayaw nila magkasundo ang Pilipinas sa China, gusto nila sa kanila mangyari. Oh, 'di ba? Nalpas kayo mga DDS. Sorry. O, paano ngayon to? Happy kami sa nangyayari na to. Biruin nyo, ang dami nyong propaganda, kesyo magkakagera, gigirahin tayo ng China. Yung pala nag-uusap si Pangulo at China. Ganon ang matalinong presidente. Tandaan nyo, hindi kuda lang ng kuda, hindi yung salita ng salita. Tahimik na nagtatrabaho si Pangulo. Tahimik na gumagapang para sa mga problema natin. Kita nyo? West Philippine Sea kayo ng West Philippine Sea. Paano ka na ngayon, Marcoleta? Oh, di ba? O kukontrahin mo ba? Malamang mga kababayan, yung mga DDS, baka awayin na nila yung China. Ano? Hindi kaya ganun ang mangyari? Awayin na nila yung China? O ayan, awayin nyo na yung China ngayon! Mga tatanga-tanga. Imbis na pasalamatan nyo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginagawa niyang kaparaanan. Ayan na. Ano pang problema? Tuloy-tuloy na. Di ba? Malamang, Boss Mike, aawayin nila. Sabi ni Rina Pascua, very genius move, Mr. President. Ang galing ng move nyo. Ngayon, no? Walang pagkukuhaan ng gasolina ang China. Mas need ng China ang gasolina kaysa Pilipinas. Tuloy. Si Miras Channel. Susan. Santos. At umuusad naman daw ang diskusyon. Hanggat ipinapakita raw ng Pilipinas ang katapatan sa pakikipag-usap, mananatiling bukas ang China sa dialogo at kooperasyon. Sagot dito ng palasyo, hindi kailanman hindi naging sincero ang bansa sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon. Kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon, at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Yan, kita nyo mga kababayan ko. Pero sa panahon ni Digong, wala doon tama. Ano yan, ibibigay na ang gas sa kanila? Hindi. Ay malay ko, hindi. Parang joint venture, ganon. Magkakaroon ng joint venture o joint oil development. Maghahanap na sila ng langis kasama ang Pilipinas. So, hati. Kita nyo, kaysa nag-aaway, hati na lang tayo. Diba? Oo. Boss Mike, Jerry Crabal. Mas gwapo ako dun eh. Mas mabait ako dun. Siguro, na-realize na ng China na wala silang kinabukasan kay Sara. Malamang, nakita na nila si Sara na bobo talaga. Sabi ng China, bobo si Sara. Delikado tayong kausap yan. Nabaldado na ang Russia at Iran. Ang galing talaga ng timing ng mahal nating presidente. Kita nyo? Sam Melby ako. Sige, tuloy. Kahapon sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro na wala pa nagaganap na joint exploration sa China sa kasalukuyan. Pero maaaring napipinto na raw ito. Hindi nga lang malinaw hanggang ngayon kung paano ito mangyayari. Ngayon itong 2023 lang ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang Joint Maritime Seismic Undertaking sa pagitan ng China, Pilipinas at Vietnam. Dahil na mag-umano ito sa konstitusyon na nagbabawal sa mga kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan na i-explore ang likas na yaman ng bansa. Inanunsyo naman ng Pangulo ngayong hapon lang ang matagumpay na isinagawang drilling at testing sa Camago 3, isang deepwater well na bahagi ng Malampaya Phase 4 project ng gobyerno. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. Ang daming ginagawa ni Pangulong Bongbong na project, sabay-sabay. Kita nyo yung Malampaya, meron ng Malampaya 1, yung dati, naging Malampaya 2 na Malampaya 3. Ngayon may 4 na.
Ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan? Imbis na umaangkat pa tayo sa mga natural gas o mga gasolina, hindi na ho. Atin na ito. Oh, sige tuloy. Oh. And we are not stopping. Sabi ay malay ko, joint venture sa sariling nasasakupan. Kasi nga, almalay ko, wala tayong budget para gawin natin yon na mag-drill sa ilalim, malaking halaga yon. Kaya joint venture, parang ako, meron kang lupa, ano? Sige, wala kang budget, di ba? Wala kang budget, may lupa ka, wala kang budget. May offer ako sa joint venture tayo. Patatayuan ko ng building yan at ibebenta natin at yung mapagbebentahan ay hati tayo. Nagets mo, ay malay ko? Ganon ang joint venture. May lupa ka, tayo may dagat. O, di ba? Wala naman tayong budget sa pagpapagawa. O, di ba? O, si Pangulo nakipag-usap. O, pwede bang ganito ang hatian? O, halimbawa, 40 sa kanila, 60 sa atin. O kung hindi magkasundo, 60, 50-50. Ganon. Di ba? Okay na? Okay na? Pwede naman ang ka-joint venture. Kaya, pwede naman US. Ang problema nga ang US, wala eh. Wala pa nga. Wala. Oo. Alam mo naman na, siyempre, kung sino yung pinakamalapit na bansa sa'yo, parang ganito yan. Papaliwanag ko na naman ay malay ko. Pagka meron kang lote na binibenta, pagka may lote na binibenta ka, sino aalukin mo? Sige nga, ay malay ko pagka may lote ka na binibenta, sino ang aalukin mo? Yung taga Paranaque o yung kapitbahay ng lote mo? Diba? Mas priority sa ganang mabuting ugali, alukin mo yung katabing lote o yung kapitbahay mo. Siya muna yung priority. Pag hindi niya kaya yung presyo mo, dun, takbo ka sa malayo. I-post mo na sa social media. Binibenta mo na to. Gets? Mga kababayan? Sinisimplihan ko na nga Ray Kulimay Di ba? Yun. Okay ba? Sabi ni Mina de Guzman, correct, syempre, kapitbahay muna bago others. Okay na tayo, ay malay ko? Di ba? Boss, dito kami ng kadami ng lote, business ng in-check. Kaya nga kasi ganun talaga naging tamad ang mga Pilipino at ang mga in-check masisipag talaga. Kung sino ang may pera, syempre sa kanya ibebenta. Ang mga in-check ang may pera. Doon tayo sa magandang ugali. Sige, tuloy! The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Ang Malampaya nagsusupply ng hanggang 40% ng kuryente sa buong Luzon. 40% sa buong Luzon ay ang Malampaya ang nagsusupply. Diba? Hell sort. There is no such Nigerian prince. Grabe sila maka-imbento. Kaya nga, sabi nila mga kababayan ko, sabi ng mga DDS, bakit una ang Pilipinas? Bakit sa Pilipinas daw ba ang gera? Bobo mga yan no? Kung pinost pa talaga nila yung data, yung mga kasunod natin, Nigeria at kung ano-ano pa, Australia, yung mga yun, bakit nasa gera din ba? Nandun din ba yung gera sa kanila? Bobo talaga itong mga DDS Hindi nila maisip, mga kababayan, na talagang, kung hindi ba ninakaw ng mga Duterte yung pera natin, wala tayong problema. Alam nyo na, mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri. So alam nyo na mga kababayan ko, abay hating gabi na. Inabot na tayo ng halos 2 oras na naman. Sa ating kwentuhan, biruin nyo, natagalan ko yan. Sa isang araw na to, ilang beses tayo nagtatalak. Nung una, kaninang umaga.
Oh, kaninang hapon kasama si Nino. Tapos ngayon, no? Dami, no? Sipag lang at syaga. Dito sa SK parang isang isla na puro incheck din, ano? Marami talaga. Alam mo kasi ganito 'yon, ha. Bigyan natin ng panahon si Ay Malay ko, ha. Sa buong mundo, kung mapapansin mo, karamihan ng mga bansa merong Chinatown. Sa Amerika, merong Chinatown. Tama, mali? Kahit saan ka magpunta, merong Chinatown. Di ba? Gemaline Canillas. Hindi lang nakaw, Boss Mike. Yun na nga eh. Late na kayo. Olive Makapagal, mag-like nga muna kayo. Watch ko yung Bingador. Grabe mga pasabog ni Nino. Di ba? Sa mga hindi pa nakakapanood nun, panoorin nyo. Kaskas Production, Boss Mike, ano masasabi mo kay Badang, yung rapper na nakikialam sa politika? DDS siya. Alam nyo mga kababayan, yung mga ganyan, tignan nyo muna yung muka. Kapag nakita nyo yung muka at hindi ka tiwa-tiwala, wag nyo nang panoorin. Nakuha nyo? Tignan nyo naman yung muka ni Badang. Putik na yan. Yung muka pa lang, parang planchado na. Parang patungan ng plancha. Hindi porke magagaling sa flip-top yan, mga kababayan. Hindi yan, tandaan nyo, hindi yan ang batayan ng talino. Hindi yan ang batayan kung ano ang karunungan na dapat mamayani sa utak ng tao. Di ba? Doon lang sila matatalino. Susulat, kakabisaduhin, ilalabas, magbabastusan. Dito sa larangan natin, dito sa ating community, iba rito. Patalasan ng pag-aanalisa kung ano ang mangyayari, kung ano ang kalalabasan ng mga napapanood at nakikita natin sa mga walang hiya na politiko. Our beloved Boss Mike